Pinoy P. Gusto ko lang ibahagi itong nangyari sa akin noong nakaraang linggo. Hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung isa lang ba itong panaginip o may mali talaga sa ginawa ko. Sabado noon, sobrang init ng panahon. Pagod na pagod ako sa trabaho buong linggo. Kaya napagdesisyonan kong magpalamig muna sa mall. Public mall lang naman, hindi fancy. Kumain ako ng ice cream, nag-window shopping, at nanood ng sine mag-isa. Paglabas ko ng sinihan, medyo groggy pa ako. Madilim kasi yung pinanood ko. Tumambay pa ako sandali sa food court para magpahinga. Mga bandang 9:30 PM na nang maisipan kong umuwi. Napansin kong masyadong matao at masikip sa main exit. Kaya naisipan kong dumaan na lang sa isang side exit na malapit sa grocery. Hindi ko pa yun nadaanan dati. Pero may guard naman kaya inakala kong ligtas. Paglabas ko, agad kong napansin na wala ng ibang tao. As in wala talaga. Ang parking lot, bakante. Walang kotse, walang taxi, walang kahit sino. Akala ko sarado na yung area, pero bukas pa naman yung pinto, kaya nagtaka ako. Lumingon ako sa likod at doon ako kinilabutan. Wala na ang pintuan ng mall. Semento na lang ang nakita ko. Wala ni anumang bakas ng daan kung saan ako lumabas. Naglakad ako, nagbabaka sakaling makakita ng ibang exit. Pero habang lumalayo ako, napansin kong may kakaiba sa paligid. Ang mga poste, puro kalawangin. Ang mga ilaw, kulay pula. Parang exit signs sa sinihan pero pundi at nagfi-flicker. Ang hangin, amoy kalawang at parang nasusunog na goma. Wala kang maririnig ni isang tunog ng buhay. Napahinto ako sa paglalakad. Ramdam ko ang kilabot sa batok ko. Sa gilid ng mata ko, may gumagalaw. Akala ko tao. Pero nang lumapit, nakita ko ang isang nilalang na walang mukha. Nakasuot siya ng uniform na suot ng mga staff sa mall. Pero wala talaga siyang mukha. Tumayo lang siya sa harap ko. Para bang tinititigan niya ako kahit wala siyang mata. Tapos bigla niyang tinuro ang isang direksyon. Doon ko lang napansin ang sahig. May nakaguhit na bilog na may mga simbolo. Parang alibata, pero baliktad at putol-putol. Tumakbo ako ng mabilis, pero parang paikot-ikot lang ako. Kahit anong liko ko, bumabalik pa rin ako sa parehong lugar. Bigla akong narinig ang tinig ng isang matandang babae sa likod ko. Sabi niya, "Bakit ka lumabas sa maling daan? Hindi ikaw ang hinihintay namin." Paglingon ko, wala na siya. At pagdilat ng mata ko, nasa loob na ulit ako ng mall. Nasa tapat ako ng grocery. Normal na ang lahat. May mga tao. Parang walang nangyari. Mula noon, kahit saang mall ako pumasok, lagi kong sinisigurado na dumaan
o lumabas sa tamang exit. Mabuti na yung nag-iingat. Si Ben, isang batang mahilig maglaro ng mga video games, ay laging napupuyat sa kanyang computer. Isang gabi, habang naglalaro siya ng isang survival game na kung saan kailangan niyang magtayo at maghanap ng mga resources, may kakaiba siyang napansin. Habang nagmimina siya sa ilalim ng lupa sa laro, bigla niyang narinig ang isang tunog na hindi niya kilala. Parang may humihingal at kumakaluskos sa likod niya. Nang lingunin niya sa totoong buhay, wala namang tao. Pero nang tumingin siya sa kanyang screen, may nakita siyang isang mata sa dilim. Isang mata na hindi dapat nandoon dahil wala namang ganong elemento sa nilalaro niya. Nanginginig, sinubukan niyang patayin ang ilaw sa laro gamit ang kanyang torch. Pero hindi ito gumana. Ang mata ay nananatili, nakatingin lang sa kanya. Biglang nag-crash ang laro at nag-black screen ang kanyang monitor. Akala niya ay nagloko lang ang computer. Ngunit nang i-restart niya ito, bumalik siya sa parehong lugar, sa ilalim ng lupa kasama ang mata. Nang subukan niyang mag-log out, hindi siya makaalis. Parang nakulong siya sa laro. At biglang may lumabas sa chat. Ben, andito na ako. Nawala ang internet connection niya. Pero ang laro ay patuloy na tumatakbo. Nang tumingin siya sa likod niya sa totoong buhay, may nakita siyang isang anino na parang nagmula mismo sa screen. At bago pa man siya makasigaw, naglaho ang lahat ng liwanag. Kinabukasan, natagpuan ng computer ni Ben na bukas pa rin. At ang laro ay tumatakbo pa din. Pero si Ben, wala na. Ang huling nakita sa chat ay isang mensahe. Salamat sa paglalaro. Isa ka na sa amin. At tuwing gabi, kapag may naglalaro ng survival game sa computer na yon, may nakikita silang isang bagong karakter na kamukhang kamukha ni Ben, na nakatingin lang sa kanila mula sa dilim. Isang tahimik na gabi, matapos ang overtime sa opisina, napagpasyahan ni Jerry na sumakay sa elevator pababa. 11:00 na ng gabi at halos wala ng tao sa gusali. Pagpasok niya sa elevator, agad niyang pinindot ang pindutan ng unang palapag. Napansin niyang bukas ang ilaw, pero tila nanginginig ito. Kumikislap-kislap na parang may problema sa kuryente. Maya-maya pa, naramdaman niyang bumagal ang paggalaw ng elevator at biglang huminto ito sa ika-4 na palapag. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Wala namang sumakay, pero tila may malamig na hangin na pumasok sa loob. Napatingin si Marco sa madilim na pasilyo at sa sulok ng kanyang mata, may nakita siyang aninong mabilis na gumalaw. Kinilabutan siya. Agad niyang pinindot ang close button. Pero bago pa man sumara ang pinto, naramdaman niyang may ibang tao sa loob ng elevator. Dahan-dahan siyang lumingon at muntik na siyang mapasigaw.
Sa sulok ng elevator, may isang babaeng nakayuko. Mahaba ang buhok at suot ang puting damit na may bahid ng dugo. Nanginginig niyang tinanong, "Miss, anong palapag ka?" Dahang-dahang tumingala ang babae. Nanlilisik ang kanyang mata. Walang puti, puro itim. Nang bumuka ang kanyang bibig, isang nakapangingilabot na boses ang lumabas. Andito na tayo, Jerry. Napaatras si Jerry. Paanong nalaman ng multo ang kanyang pangalan? Biglang lumindol ang elevator. Parang may pumipigil sa pagbaba nito. Nang bumukas ang pinto, hindi ito ang unang palapag, kundi isang madilim at lumang pasilyo. Puno ng sirang bintana at dingding na may sulat ng mga lumang pangalan. Isa sa mga pangalan na nandoon ay Jerry Santos. Ang buo niyang pangalan. Hindi na siya nakasigaw nang biglang hinatak siya ng malamig na kamay mula sa loob ng elevator. Ang sumunod na natandaan niya ay ang muling pagbukas ng elevator sa lobby. Ngunit wala ng Jerry na lumabas mula rito. Sikat na sikat ang bagong reality show na tinatawag na The Eighth Room. Hindi ito pangkaraniwang game show. Walang live audience, walang hosts, at walang sabayang housemates. Isa-isa lang pinapapasok ang mga contestant at bawat isa ay may sariling kwarto. Mula room 1 hanggang room 8. Ako ang napiling ilagay sa room 8. Sa simula, simple lang ang instructions. Manatili ka sa loob ng room 8 sa loob ng 8 araw. Bawal lumabas. Lahat ng kailangan mo ay nariyan. May mga task na ibibigay araw-araw. Kapag natapos ko raw ang challenge, may premyo akong matatanggap na 10 milyong piso. Walang camera crew, pero halatang may CCTV sa bawat sulok. Ang kwarto ay puting-puti. Walang bintana, tahimik. Parang kwarto sa ospital, pero mas malamig, mas malinis. Una kong napansin ang mga kakaibang task. Day 1. Kilala mo ba talaga ang sarili mo? Isulat ang lahat ng kinatatakutan mo. Day 2. Pumili ng isang tao sa buhay mo na handa kang isakripisyo para sa gantimpala. Day 3. May maririnig kang boses ngayong gabi, pero huwag mo itong pansinin. Day 4. May kakatok sa pintuan, pero huwag na huwag mong pubuksan kahit ano pa ang mangyari. Pagsapit ng Day 5, nagsimula na akong mabaliw. Naririnig ko ang pangalan ko sa mga pader, paulit-ulit. Minsan, boses ng nanay ko. Minsan, parang ako mismo ang sumisigaw. Day 6. Nagising ako na may sulat sa salamin. Hindi ko alam kung paano ito naisulat, pero malinaw ang mensahe. Ang iyong premyo ay ang katinoan mo. Sa Day 7, tumingin ako sa salamin, pero ibang mukha ang nakita ko.
Hindi ako. Pareho ang katawan, pero ang mukha, baliktad ang mga mata, at ang ngiti, abot hanggang tenga. Bigla itong kumurap. Sinubukan kong lumabas. Sumigaw ako at humingi ng tulong. Tinawag ko ang production pero walang sumasagot. Wala ring signal ang cellphone na ibinigay nila sa akin. Pagdating ng day 8, may envelope na naghihintay sa lamesa. Congratulations, Gerson. Nakalabas ka na. Pero ang katauhang pinalaya mo sa room 8 ay hindi na ikaw. Paglabas ko, may mga taong bumati. Mga staff daw ng production. Pero lahat sila parang hindi totoo. Parang mga wax figures na pinilit ngumiti. At ngayon, habang isinusulat ko ang kwentong to, minsan, hindi ko na alam kung ako pa rin ba si Gerson o kung ako na yung nilalang mula sa salamin.